Good day, everyone. This is your Millionario channel for the latest showbiz chika. Hamon ni Jillian Ward sa mga kalaban. Ilabas ang CCTV para magkaalaman na. Hinamon ng kapuso actress na si Jillian Ward ang mga taong nagpapakalat ng fake news na maglabas ng ebidensya at patunayan ang mga bintang laban sa kanya. Iyak ng iyak si Jillian habang ipinagtatanggol ang sarili sa malilisyosong kwento na ipinakakalat ng ilang grupo ng individual sa social media. Sa panayam sa kanya ng Fast Talk with Boy Abunda kahapon, mariing pinabulaanan ng aktres na meron siyang sugar daddy. Umiiyak din niyang dininay na ibinubugaw siya ng sariling ina. Sabi ng dalaga, nagdesisyon siyang magsalita na sa harap ng publiko dahil sobra-sobrang pambabastos na ang nararanasan niya mula sa mga bashers at haters sa SOCMED. Noong nagbasa po ako ng comments, sobrang na-hurt na po talaga ako kasi sobra po yung pangbabastos ng mga tao because of fake news. So, it took me 4 years to speak up about it. Yung pinaka-turning point din po sa kin is yung family ko. Binabastos na rin po, especially my mom. So, sabi ko enough na po. Pagbabahagi ni Jillian. Nilinaw ng aktres na siya ang nagbayad ng pag-aaring second-hand Porsche Boxster na nabili niya noong 16 years old pa lamang siya sa halagang 1.2 million na mula sa kanyang kinita sa showbiz. May deed of sale din po ako, may resibo ako. My dad has it. Tapos ang kinakalat po nila ay sobrang mahal daw niya. Tapos may nagbigay daw sa akin. Binili ko po yon with my own money, Tito Boy. Lahat ng meron ako, binili ko with my own money. With my own hard work money. Yung car po na yon, hindi siya kasing mahal ng sinasabi nila. Lahat po yan may resibo po ako. Lahat ng investments ko. I'm very open about it. Alam po ng GMA lahat ng mga naging investments ko din kasi they're giving me advices. They're guiding me kung paano ko po maaalagaan yung iniipon ko. Especially my parents. Explica pa niya. Pati raw ang 18th birthday celebration niya ay iniintriga ng netizens na kesyo may isang mayaman at matandang negosyante raw ang nagbayad dito. Lahat po yun. Hindi po ko sobrang gumastos, honestly. And nag-share din po talaga yung GMA. And may resibo din po ako na lahat po ng costings for my debut, na aside po sa binigay ng GMA, I paid for it with my own money, paliwanag ng dalaga. Nilinaw din niya ang chika na may CCTV daw na magpapatunay na may nag-sponsor sa kanyang bonggang debut. Yun nga po gusto kong sabihin sa kanilang lahat. Kasi sinasabi nila, pati po sa mga comments, kinakalat nila na meron daw CCTV footage, pumupunta daw ako sa hotels to be with old men, na binibigyan po ako ng cars or sinusponsoran yung debut ko. It's not real, ani Jillian sabay hamon, na ilabas ang sinasabing CCTV footage para magkaalaman na. Nakaka-frustrate na for 4 years, I kept silent and I couldn't defend myself. Lahat po ng mga sinasabi nila hindi po totoo. Lahat po na meron ako, I got it with my own money. I don't have a secret baby. And very open po ako. Open ako sa mga fans ko. Open ako sa GMA. Kilala po ako ng GMA. Alam nila paano ako tumanda sa industry na to. And my parents, I'm very open with my parents, lahat ng friends ko. Wala pong katotohanan sa lahat ng sinasabi po nila. And I'm very confident about that, sabi pa ni Jillian. Planong magdemanda ni Jillian at ng GMA network ng cyberlibel laban sa mga nagpapakalat ng fake news. Samantala, SB19 Cup of Joe humakot ng parangal sa First Filipino Music Awards. Humakot ng tropeo ang P-pop superstar group na SB19 at ang Cup of Joe sa First Filipino Music Awards, FMA, ng Billboard Philippines na ginanap sa MOA Arena kagabi, October 21. 6 na award ang napanalunan ng SB19, kabilang na riyan ang Artist of the Year at Pop Song of the Year para sa kanta nilang Dungka. Itinanghal namang Concert of the Year at Tour of the Year ang kanilang Simula at Wakas World Tour, habang ang direktor ng nasabing concert na si Paulo Valenciano ang tumanggap ng trophy para sa Concert of the Year Award. Ang grupo rin ni Pablo, Ken, Stel, Josh at Justin ang nakapag-uwi ng 2 People's Choice Awards, ang Artist at Song para pa rin sa Dungka. 2 major awards naman ang naiuwi ng bandang Cup of Joe, ang Song of Year para sa hit song nilang Multo, at Album of the Year para sa debut album nilang Silakbo. Nag-perform naman sa event na idinirect ni Johnny Manahan, ang SB19, Cup of Joe, Ben and Ben, BGYO, Ivy of Spades, Beanie, Ellie Buendia, Yeng Constantino,
Lolita Carbon, Glock 9, Maki, Maxi Anderson, at APL.DAP. Nagsama rin on stage ang SB19 at Ben and Ben para sa kantang Kapangyarihan, habang nag-collab naman sina Yeng Constantino, Lolita Carbon, at ang Philippine Philharmonic Orchestra para sa classic hit na Masdan Mo ang Kapaligiran. Narito ang listahan ng mga nagwagi sa First Filipino Music Awards. Genre Awards: Pop Song of the Year, Dunka, SB19. Alternative Song of the Year, Inez, ZLD. Rock Song of the Year, Aura, IV of Spades. Folk Song of the Year, Sampung Mga Daliri, WTA and Justin. Hip Hop Song of the Year, Gubat na Syudad, Morobeats. R&B Song of the Year, Marilag, Dionela. People's Choice Awards. People's Choice Award for Artist, SB19. People's Choice Song Award, SB19's Dunka. People's Choice Award for International Artist, J-Hope. Legacy Awards. Tribute Award, Pilita Corrales. Music Foundation of the Year, Ang Mission Orchestra of the Filipino Youth. Lifetime Achievement Award, Jose Marie Chan. Major Awards. Album of the Year, Silakbo by Cup of Joe. Artist of the Year, SB19. Song of the Year, Multo by Cup of Joe. Music Company of the Year, Sony Music Philippines. Concert of the Year, SB19, Simula at Wakas. Tour of the Year, SB19, Simula at Wakas. At para sa ating huling chika for today's video, Wilma doesn't in-interview rin ni Julius. As a latest vlog ni Morley Alinio na ito ang tondo sa YouTube ay ang aktres at negosyante na si Wilma doesn't ang kanyang nakapanayam. Isa sa napag-usapan nila ay ang content creator na si Julius Babao na kasalukuyang naka-leave sa programa niya sa TV5 dahil sa kontrobersyal na panayam nito sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Nakapanayam ni Julius ang mag-asawang Diskaya noong Nobyembre 2024, ilang buwan, bago ang eleksyon noong Mayo 2025 at nalaman ng publiko kung gaano sila kayaman. Inilibot pa ang TV host sa building na pag-aari nila sa Pasig City at ipinakita rin ang iba't ibang luxury cars na ngayon ay ipapa-auction na simula sa Nobyembre 15. Anyway, wala naman sanang problema kung gaano sila kayaman. Kaso na booking na sila ang may pinakamaraming nakuhang kontratang flood control projects sa DPWH na naging ugat para makalkal ang lahat ng kanilang transaksyon. Sa kaso naman ni Julius ay naparatangan siyang tumanggap ng malaking halaga para sa panayam niya sa mga Diskaya bilang promo raw sa pagtakbo ni Sara bilang mayor ng Pasig City. Kinalaban niya ang incumbent mayor na si Vico Soto, kaya habang iniimbestigahan ang kaso ng mag-asawa dahil sa maanumalyang flood control projects ay nag-leave ang TV host sa kapatid network. Kaya natanong ni Morley si Wilma na nakachikahan naman ni Julius 3 buwan na ang nakararaan tungkol sa isyong binayaran daw siya ng mga Diskaya. Hingin ko lang opinyon mo. Okay lang kung hindi mo ako sagutin tungkol dito kay Mayor Vico Soto at Julius Babao na nag-interview din naman sa iyo, tanong ni Morley. Uy, na-interview din ako ni Julius, hindi ako nagbayad. Wala akong 10 million. Ha 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 ha. Mabilis na sagot ni Wilma sabay nagkatawanan sila ni Morley. Sabi pa niya, pinakain ko lang siya ng crispy pata sa katuna pa nga, sabay pakita ng video. Balik tanong ni Morley, wala kang binayad? Anong masasabi mo? Lahat ng nag-i-interview sa akin na mga vlogger na pumupunta sa restaurant di ako nagbabayad. Even yung sa Netflix wala kaming bayad. Hindi ako nagbayad at hindi rin ako binayaran. Kumbaga, ang sa akin yung platform niyo ginagamit niyo papakainin ko kayo in exchange sa ibinigay ninyo sa aking promotion. Tama naman ako? Esplika ni Wilma, hirit ni Morley. At saka, dahil sa friendship, kaya pinromote. Ang namamagitan dun yung friendship. Naman, say ni Wilma, pero 10 milyon wala ako noon. Tanong ulit ni Morley. Sa palagay mo nagpabayad si Julius? I cannot judge, eh? Kasi kilala ko si Papu. Personal friend ko siya kasi nung bata ako. ABS-CBN kami-kami yan eh. Hindi ako naniniwala kasi makikita mo naman sa outfit pa lang eh. Kasi iyon ang basehan ko. Ang taong, alam mong gumagawa ng mali at pangit sa panlabas, makikita mo yan. Hindi mo makikita si Julius Babao na nakaporma. Of course, kapag nagno-news siya, yun ang requirement. Pero lahat ng vlog niya makikita mo ang damit polo-polong ganun lang. Simpleng-simple lang, even si Tintin hindi mo makikitaan ng parang wow, Jamon or wow, Chanel. Walang ganun eh. Walang yabang. So hindi ako naniniwala knowing them. Seryosong esplika ni Wilma.
Sa kasalukuyan ay wala ng issue kay Julius tungkol sa mag-asawang Diskaya dahil mas tutok na ang mamamayang Pilipino sa resulta ng investigasyon sa mga nakinabang sa budget ng flood control. At si Julius ay abala pa rin sa kanyang unplugged vlog at nagbibigay tulong sa mga nangangailangan na matagal na niyang ginagawa bago pa pumutok ang isyo sa Diskaya couple. At yan ang ating latest chika. Stay tuned lang sa Milyonaryo Channel for more update. Thank you for watching.